The greatest story in life is not always winning, but rising every time you fall. Yan ang nilaano ko sa buhay ko. Yan ang storya ng buhay mo. Diba? Masakit, Julius. Nakapag-i-entertain ako. Pero, sa likod nun, umiiyak ako. Hanggang ngayon, kaya minsan, natututunan ko na lang palagi lumabas. Minsan, ayun nga, mag-malling. Kasi ayokong tumingin sa apat na sulok ng bahay ko na andun pa rin sila, di ba? Wala ka ng asawa, wala ka pang anak, di ba? Pero wala akong regret, wala akong panagsisisihan. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Narito po tayo ngayon sa Club Moi sa Mandaluyong kung saan imimit natin ang 70s idol na si Darius Razon. Naging makulay po ang kanyang buhay at yan ang ikikwento niya ngayon sa atin. Ang kanyang buhay noon at ngayon. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Darius, how are you? I'm fine. Kumusta ka? Okay. Long time no see. Hi, hello. Hi, Solo, hello. Nice to meet you. Idol namin kayo. Ay, thank you. Admirable yung ginagawa ninyo. Thank you po. Bringing the legacy of the icon, binalik mo, sina Cristina Persol, mga pinagawa mo. Ang ganda-ganda na. Thank you. Because we grew up in that era. Di ba? Yes. Kaya kami itsura nila. Di ba? I mean, during World Star, panahonan ko rin yun. Napanood ko lahat sina. Lala Montelebano. Yes. Inabutan ko rin yun. Ito ang icon. Inabutan ko rin. Iba yung Mga panahon ni Vilma Santos, di ba kasabay mo no? Bobot Mortis. Guys, napakaswerte natin ngayong araw na ito dahil kasama natin ang Debonair Jukebox King noong 1970s, Mr. Darius Razon. Hello, Julius. How are you? Wow, what an honor for you to guest in our show. Likewise. Kasi medyo meron na rin tayo pinagsamahan in a way, no? Dahil yung pangalan mo namin, magka-sound, no? Darius Julius. Minsan niloloko ako sa office. Tinatawag nila akong Darius Babaw. Yes. At ako naman tinatawag na Julius Razon. Anyway, it's so nice to see you again. Kamusta ka? Ano pinagkakabalahan mo? Okay lang. Dahil hanggang kaya, eto, I'm still doing some shows. Nagsushow ka pa rin, Oo, nagsushow pa rin ako. Modesty. At so youthful looking, natutuwa naman ako. Pero wala pang ano yan, ha? Oo, grabe. At alam mo, ang hirap hulaan ang edad mo, okay lang sa akin sabihin. Talaga? Hula ako muna. Siguro mga mga around 60? No. 65? No. Higher. 70? Higher. 75? No, 71 na. Oh, wow, galing. Ano secret? All in moderation. And also, you have to take care of yourself dahil alam mo na I'm not getting any younger. Kaya all in moderation. Walang bawal pa rin sa akin. But still, ang ginagawa ko, dinidisiplina ko yung sarili ko. Yung mga bawal, siyempre, konti na lang. Ang pag-take. Kaya slim na slim ka no? Kaya, yes, oo. Medyo bumalik yung dati kong katawan nung ako'y nag-start pa lang sa show business. Dahil 17 years old ako nung magsimula. Ngayon, 71 na. Baligtaran ang numero ko. Full circle, no? Yes. So, hindi ka na politiko ngayon, of course, no? Hindi ka na... I graduated, di Wala ba? ka na sa politics. Oo, naging 4th-term counselor ko ng Mandaluyong City. But still, nasa government pa rin ako, no? Being as a consultant and also naging head ng isang departamento. So active ka pa rin pala sa government service. And speaking of beginnings, siguro kwento natin doon sa mga
manonood natin? Especially yung mga fans mo na malamang nasa abroad na yung iba, no? Yes. So, At nagugulat dahil nakita ka muli after many years. Paano ka ba nagsimula sa show business? nag-birthday yung lola ko kasi lola's boy ako eh, hindi ba? I never experienced the love of my mother, my father, and my brothers and sisters. In a way na namatay ang mga magulang ko, maaga pa rin, di ba? Kaya medyo balambing ako Sa lola? sa lola, sa mga lalaki, sa babae, because I did not experience the love of my brothers and sisters, my mother and my father, di ba? Ngayon, pinakanta ko sa isang club noon. So, sa Dewey Boulevard pa yon kung tawagin, hindi pa Rojas Boulevard. Nakita ko ni Sandy Contreras na anak ni Pugo, no? At yung isa sa mga dating kasamahan nila, Amado Pascual, yung mga pianista, di ba? Yung mga composer, yung mga si Berling Villapando, naispatan ako. You were how old then? Siguro mga 16 lang yata ako noon, 15. Pero kumakanta ka na? Oo, talagang Talagang nag-aawol ako sa eskwela para lang makapag-audition. Naging tawag ng tanghalan akong champion din. Yung Stop, Look, and Listen ng ABS-CBN na naging nanalo rin ako doon. Hindi ba? At tapos, ano pa ba yung mga... Marami kong sinalihan eh. Ano mga kinakanta mo noon? Idol ko nun si Matt Monroe. Matt Monroe? Oo. Lahat ng kanta ni Matt Monroe alam ko. Jack Jones, Engelbert, Andy Williams. Yan ang mga forte ko noon, di ba? Tapos, nung inano ako ni Berling Villapando sa Channel 11 pa yun. Channel 11 pa. na ano pa nila, Jean Lopez at Romano Castelvi. Yung tayo yung mag-happy-happy. Dinala nila ako doon. And then, nakita nila, maganda yung response sa akin ng tao. So, binigyan na lang nila ako ng, ano noon, 50 pesos lang. 50 pesos. Pero by the ng time no yun, medyo alam mo na malaki lang 50, di ba? Hanggang sa tumaas ng tumaas yung aking talent fee. Regular performer ka na? Oo, regular performer. Tapos nakita rin ako ni Tony Santos. At dito na rin nagsimula yung aking pagiging mainstay ng The Sensations. Together with Vilma and Bobot Mortiz. Naging regular ako doon at ako isa sa mga love team. Kami nila Perla Adea and Romy Malyari. Hindi ba? Kami ang contract star. Ang title ng The Sensations? The Sensations. The Sensations. The Sensations. This is where the action is. So come on and join the fun. Wow! Sikat na sikat yan, siyempre. Yes, sikat na. Number 1 yan sa ABS-CBN. Inaabangan na talaga ng mga kabataan. Talagang inaabangan. Talagang nakakatuwa. Oo. And how was your experience there? Like, well, doon ka naging star talaga? Doon ako naging star. Hindi pa ganyan ng ABS noon, di ba? Na doon pa lang, paglabas mo ng, di ba doon sa may lobby? Di ba? Nandyan yung mga fans, di ba? Nagkakakaway, titili sa'yo, lalapit ka, tapos gaganon, di ba? Yun ang mga nakakatuwa. Halos diyan na ako natulog because I'm doing some radio programs na ako rin ang mainstay, di ba? Iba pa yung mga ginagawa kong drama ng ABS-CBN. No? So, naging busy ka talaga? Naging busy ako. Halos dyan na ako natutulog. Dyan na ako naliligo sa ABS. Tapos kayo yung unang-unang... Unang-unang contract star. Contract star. Oo. Talent Center pa ang tawag noon. Okay. Ngayon, di ba, ano na ngayon? Star Magic na? Star Magic. Noon, Talent Center. Talent Center. Kayo yung first batch? Yes. Batch 1. Oo. Ni Vilma, ni Geraldine, ni Rodora, yung love triangle ko. Anong mga hindi mo makakalimutan noong mga panahon na yun? Aside from sobrang trabaho, kumbaga, ano yung mga memorable for you? And for me, talagang, nung panahon ko, talagang damang-dama mo na talagang idol ka, lodi ka. Hindi ba? Because, ini-scarce yun ng bahay mo eh. Pupunta yung mga bus-bus, ano?
Parang Beverly Hills. Yes, so totoo yun, hindi totoo yun. Kaya sabi mo, ano yung experience ko. Tapos kahit hindi ka pa nakapaghihilamos, at tapos dudungaw ka lang doon sa bintana nyo, at kakaway sa mga fans, okay na sa kanila. Pilian na. Oo, coming from different provinces, di ba? Tilian na yun. Talagang nakakatuwa. Dahil Saan ka nakatira nun? dito sa Santa Ana. Hindi naman ako lumayo eh. Santa Ana and Mandaluyong lang So ako. public yung kalsada? Yes, public. Public. Oo, kaya traffic. Alam mo, Oo, di ba? traffic. Natagsaan And yung mga also, turista ron. nakakatuwa noon dahil yung mga sampagita mo, di ba? Yung mga feathers mo, kaya nga siguro ako nagka-allergy, nadala-dala ko hanggang ngayon. Hanggang dito, di ba? Ganun ang mga binibigay sa'yo. Talagang parang makita ka lang, di ba? At nakikita mo, ang mga usong mga damit nun, parang mga kukurtinahin, di ba? Yung mga maninipis, di ba? Yung mga gano'n. Na naka-scarf, nakabulaklakin. Ngayon, nakabulaklakin din ako. Di ba? Ayun. Pagka nakita ka nila, kakalimutin ka, ganito. Ako naman, all mine to give. Because, siyempre, natutuwa ako ng gano'n dahil sabi ko, aba, ganito kayo ano sa akin, hindi ba ka-loyal sa akin. Tapos, pagka meron kang mga pelikula, sila na mismo ang gumagawa ng mga banners. Sila rin ang nagde-decorate sa mga sinihan dahil yung mga balloons, di ba? Sa mga fans na gastos yun, ha? And so also, pagandahan sila ng mga banners noon. Yung mga Dariusian, Dariuset, damang-dama mong ina-idolize ka talaga, hindi ba? Kumbaga nakakatuwa eh. Mixed emotion. Parang yung privacy mo, kung ganong yun nga na lang. yung mga tao. Yeah, yun nga lang. Wala talaga. Medyo walang Compromise privacy. yung ano mo, Compromise privacy. din, di ba? Lang may mga sariling hukbo ng tagahanga, di ba? Minsan sila yung nakikipag-away, di ba? Alam mo, Meron bang natutulog sa harap ng bahay mo? meron din. Wala kang magagawa, kundi siyempre, entertainan na lang ng mga iba kong mga household, di ba? Nagka-camp sila sa harap ng bahay mo? Ganun din, oo. Kamusta yung relationship mo kina Vilma Santos, kina Bobot? Di ba Talaga, mag-shota sila nun? oo, masaya kami noon. Masaya Ang shota mo kami. nun, si Rodora si Rodora, Silva. oo. Pero bala ko nung ligawan si Vilma. talaga? Oo, crush ko si Vilma eh. Bakit hindi mo naunahan ka ni Bobot? Naunahan ako ni Bobot eh. Man-to-man guarding si Bobot eh. Si Derek eh. Bakit ano ba yung nagustuhan mo kay Vilma? Siya yung tipo ng babaeng siguro yung ano ko. Cute-cute niya, cute no? niya, Diba? di ba? Magandang magdala ng damit kahit na maliit lang, di ba? Yung talagang smart, di ba? Paano siya niligawan ni Bobot? I don't know, pero Pero talaga nakabantay. nakabantay. Hindi ka Kahit makaporma na ngayon. nung nag-shooting din kami, ganun din, di ba? Kaya walang mangyayari. Hanggang tingin na lang. Hanggang tingin na lang. Hanggang sa naging kumari ko nga si Maring B. Nagkasama rin kami sa Vivian Volta. Kayong dalawa yun? Oo, kami dalawa. Under Larry Santiago Production. Di ba? Marami rin kami na pagsamahan ni Vilma. Nung time na yan, nung The Sensations, hindi ka pa Jukebox King nun? Halos Jukebox King ganun ka na ako. Kasi naging pambato ako ng Alpha Recording Company. Okay. Na kung saan din si Nora Honor ang plug ng Alpha sa babae. Siya talaga yung, alam mo naman ang uso nun ng plaka. Ha? Padamihan ng benta yun. Padamihan ng benta, syempre. Saka madalas dapat At madalas sa radyo. sa jukebox. Jukebox. Na inuhulugan. Okay. Talagang flashback. Pag tinutugtog ka ron, most requested ka. Oo, and also, wala nun mga concert. Wala nun, walang show. Kapag mabili ka sa probinsya at kinukuha ka sa personal appearances nila, sa piyestahan, hindi ba? Sikat na sikat ka nun. May bayad, syempre. Siyempre, Malaki bayad. malaki. Dahil, siyempre, iba yun eh. Hindi naman concert eh. Sino ba kalaban mo noon? Kumbaga yung katapat mo ng mga Jukebox King din. Si Victor. Victor Wood. Oo. Saka si Eddie Peregrina. Naku, mabigat Sila sa Vicor, si Victor sa Vicor, si Eddie sa The Swan. Ako sa Alpha.
Kaya akala mo magkatunggali kami kasi minsan yung mga record na ni-record ko rin, like Carmelita, na... Paano Carmelita? Paano yan? Let me love you, Carmelita. Tararantantan. Kinanta rin ni Victor Mod yun, no? Yes, oo. Nag-away kayo doon sa kanta? Medyo, oo. Dahil siyempre, Paano nangyari? sa sales ng plaka, di ba? And also, yan yung... Sabay kayo na nag-release ng song? Oo. Yung Beautiful Sunday, kami rin. Ako rin, nagkasabay din kami noon. Yung Boulevard of Broken Dreams, yung mga ganyan. Kasi adaptation singers kami. Kasi noong mga panahon na yun, Julius, ayaw nilang bumili ng mga foreign singers. Yung mga kinakanta ng mga foreign, no? Ayaw nila yun? Ayaw nila. Ang gusto nila, ang kumanta, yung masa na Tagalog, na Filipino singers. Kaya tinawag kami adaptation singers dahil ina-adapt namin yung kanta nila. No? Pagkatapos, sumisikat sa amin, di ba? Nabibili sa amin. Naakala ng mga Pilipino, Kami ang original. Pero actually, in-adapt nila Actually, in-adapt namin. Ganon ang sistema ng recording dati. Di ba? Yung Everybody Knows, adaptation yun? Adaptation, kung hindi nila nalalaman. Kasi yun, alam mo kung kanino? Kanino yun? Kay Ray Conniff. Ray Conniff. Pero hindi masyadong umano kay Ray Conniff yun. Sa'yo tumata. Kaya sa akin tumata, kaya ang akala ng tao, it's my original. Adaptation nga eh. Paano yung ano? Everybody knows how much I love you. Everybody knows how much I care. Diba? Everybody knows mundo'y makulay kung kapiling kang tunay. Senti na yung mga viewers natin, no? Yeah, Yung yan mga yung aking- kapanahonan mo, Darius. Yung mga panahon na parang sinundan ko yung mga yapak ng mga Carmen Rosales and Rogelio de la Rosa, yung mga di ba? romantic Yung mga, songs, no? ang mga pelikula mo noon, may kantahan din, di ba? Na isa nasa bangka kayo. Marami akong naggawang movie. Nakagawa rin ako dahil sa movie, yung aking first abroad sa Hong Kong, Taipei, Japan, yung All Aboard ng RVQ Production. Kami nila Sally Quezon. Sana maanong mo rin si Sally. Kaibigan ko pa rin, intact pa rin kami. Intact pa rin kayo. Yung aming mga samahan. But of course, nung time na yun, si Eddie Peregrina passed away at such a young age. Yes, and also sa car accident. Car accident. Sa EDSA. Si Victor Wood naman went on to do recordings, Oo. nag-artista, pero sadly pumanaw na rin, di ba? Yan, ito lang. Si Victor Wood. So, nung time na yun, ang mga singers, ang mga entertainers, dapat lahat kaya mo. Kaya mong umacting, kaya mong kumanta, Yes. kaya mong mag-perform. Ganon eh. At No? The total talagang, package dapat at talagang dapat singers ka. Oo. In a way na walang minus one eh. Live eh. Live talaga. Di ba? Combo. Oo. Combo. Tunog lata. Tunog lata. Di ba? Hindi banda eh. Di ba? Ngayon, banda ang tawag. Di ba? Noon, combo eh. Di ba? Paano nabago ng fame and success ang life mo? You grew up sa lola mo. Paano nabago nito yung buhay niyong maglola? Alam mo, actually, ayaw ng lola ko na pumasok ako in show business. Kaya lang, hilig ko lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, nag-aawul ako sa eskwela para lang makapag-audition sa piyestahan, sa TV programs, diba? Sa radio programs, diba? Kaya, wala na rin siyang nagawa. Dahil, Pumayag na. Oo, pumayag na rin. Lalo na nung mag-click ako, diba? And also, nabago, in a way na, ayun na nga, dati kasi, kasama niya ako sa business ng lola ko. Anong business? Ako nagrarasyon eh. Ng? Kasi noon, pwede ko na rin sabihin, siyempre, okay naman dahil flashback naman to. Flashback. Dati ring negosyante ang lola ko, kami ang nagrarasyon sa mga montehan, sa casino, ng mga alak at sigarilyo. Dati PX good pa ang tawag doon eh. Yung Blue Seal, smuggled. Diba? Hindi pa ano noon. Kaya kami yon. Kayo ni Lola? Oo. Ako nagrarasyon.
Kaya minsan pupunta ako ng Cavite, hahango ako ng mga paninda namin. Tapos dadaling ko sa mga clubs diyan sa Dewey Boulevard. Tapos ngayon nga, nung maging artista ako, hindi na ako naging ganon. Si Lola rin, ayaw na rin. Ayaw na rin, oo. Pero habang sumisikat ka, kamusta ang naging tugon ng mga tunay mo magulang? Alam mo, ang nakakalungkot isipin, Julius, I never experienced the love of my mother, my father. Kahit nung sikat ka na? Yeah, oo. Kasi ever since na ako lang, mga 9 months, sa panlima namatay yung, 5 kami magkakapatid eh. Sa panlima namatay sa panganak yung nanay ko. Kinuha ko ngayon ng lola ko sa mother's side. Ako lang yung kinuha at naging lola's boy nga ako. Kaya hindi ko na-experience yung love ng father ko. You never got to meet them? Nung makita ko sila, malalaki na rin eh. What do you mean malalaki? Malalaki na, mayroong mga isip na kami, kumbaga sa wala na kaming contact na dahil sa lola ko eh, hindi ba? Hindi nila tinry bumawi sa'yo dahil sa mga Hindi na. Walang pagkakataon? Wala eh, kaya nga masyadong masalimuot, na malungkot, na masaya ang buhay ko dahil maraming pagsubok ang binigay sa akin ng Panginoon. Pero bago natin pag-usapan yung pagsubok sa buhay, anong mga investments ang pinasok mo after mong matanggap yung napakaraming mga blessings, napakaraming laki ng kita sa showbiz nung panahon na yun? Siyempre, alam ko na hindi pang habang buhay ang show business, di ba? Kaya noon pa man, yung mga ginagawa ng mga young stars ngayon, ginawa ko na yan. Talaga? Nagtayo ako ng bar and restaurant, na yun na naging bread and butter ko rin dahil talagang tinangkilik ng tao. You know? Ano pangalan ng bar mo? Darius Music Zone. Darius din, di ba? Saan yan? Dito dati sa Show Boulevard, wherein nag-stay ako doon for almost 14 years, no? Tapos nilipat ko sa Pasig, no? Tapos noon, ang huli ko dito na sa dito sa Bonnie Avenue, yung Darius din. So naging successful yan? Naging very successful na talaga namang picking apples ako. Ano pa mga pinasok mo? Nagkaroon din ako ng die cutting services. What about properties, real estate? Meron ka rin gano'n? Meron din, kahit papano, nakapundar ng bahay, ng lupa, di ba? Ng mga sasakyan, di ba? Kasi noon, nung bago mamatay ang lola ko, talagang nag-anticipate ako. Nasabi ko, Lola, baka, nung mabutasan siya rito, sabi ko, Lola, baka hindi ako makalipad kapag nawala ka na. Di ba? Talagang survivor ako eh, di ba? Umupa ako ng apartment sa Santa Ana. No? Wala akong dala nun, Julius. Wala akong kama, wala akong set ng sala set or dining, di ba? Talagang kahon lang ng grocery. Yung dala-dala ko, damit kong konti. Hanggang sa, ayun na nga, nagpundar ako ng unti-unti. Ngayon yung namatay yung lola mo? Hindi pa namamatay. Talagang nag-decide na akong mag-solo. Mag-independent ka na. Para masanay mo na yung sarili mo. Masanay ko yung sarili ko. At hindi naman ako nagkamali dahil kahit na mahigpit ang lola ko noon, at least, na-train niya ako na wag tatamad-tamad. Maging masipag. Di ba? Parang buti hindi ka na-diskarel. Kasi nung time na yan, ang kasikatan nyo, medyo yan, di ba? Maraming bisyo yan ng mga kabataan no? Especially drugs. Oo. Buti Totoo yun. Hindi ka napunta rin. Yung marijuana, yung mga cocaine, di ba? Yung mga Nag-try lang ako, Julius, pero hindi ko kinarir. At parang, siguro talagang hindi ako bound for that, no? Dahil nag-try ako ng, dati, mga uso ng mga syrup pa eh. Yung mga Mercodol. Yung mga gano'n, di ba? Tinry ko lang. Pero sabi ko, hindi ko kaya. Yeah. Lahat for curiosity's sake. May experience mo lang. Kahit yung paninigarilyo, kahit yung
pag-inom ng alak. Kahit na nagtitinda kami ng alak noon. Kailan nag-start, Darius, na medyo tumamlay na yung yung career mo? Hindi naman ako ang mismong nagtamlay dahil sa mga fans, dahil hindi na nila ako kundi ako mismo eh. Bakit? Nung mamatay ang lola ko, Yun na yun. para bang nawala na ako ng gana na lumabas. Di ba? Pero parang sabi ko, anong ba ito? Sabi ko gano'n, di ba? Huwag na lang, ayoko na. Di ba? Pero andun pa rin hanggang sa ako rin yung mga napapadala nun, Julius, sa yung sa mga balik saya. Yung mga tinatawag na pinadadala yung mga singers sa abroad para entertain na natin yung kapwa Pilipino natin. Naging ambassador din ako di ba? During the time of Teodoro Valencia. Kaya lang, it's no longer the same as nung kabataan mo na talagang tinitilian ka na, di ba, yung grabe yung fanaticism ng mga tao. Medyo nawala na yun ng konti. Nawala ng konti, pero kasi noon talagang die hard Julius, sa amin nga talaga nagsimula yung tilian na may kasamang palakpakan. Hindi lang palakpakan, ngayon palakpakan Kaya nga minsan sinasabi nila, pwede mo ba magpalakpakan na may kasamang tilian? Ngayon, meron na ngayon, ginagawa nilang gano'n. Sasabihin mo pa sa tao. Noong panahon namin, hindi. Dire-diretso yun. Dire-diretso yun. Pag sinabing, Darius Razon, palakpak! Di ba? Yung mga gano'n, di ba? Yun ang mga panahon namin na nakakatuwa. Isipin. Ano pangalan ng fans club mo? Dariusian. Dariusets. Di ba? Sa amin nagsimula yung mga Bilmanians, Noranians. Di ba? Baka yung mga fans mo na nanonood ngayon, baka nandiyan pa sila. At alam mo, natutuwa rin akong sabihin sa'yo, Julius, at sabihin na rin sa kanila na natutuwa po ako dahil hanggang ngayong lumalabas po uli ako, nandiyan kayo. Di ba? Talagang sumusuporta pa rin. Hanggang ngayon, nakikita mo pa rin sila? Yes, at bumibili sila ng ticket, di ba? At mga senior na. kahit na rin sa abroad, nagkaroon ako ng show sa music, sa Green Hills, napuno ko yun, Julius, ako lang. Wow. Pero hindi ko na inulit, in a way na, kasi yung mga senior citizen, Julius, aminin na natin, di ba? Hindi makapanik na dahil minsan yung iba naka-wheelchair. Oo. Di ba sa Music Museum, Hagdan walang yun elevator. Wala escalator. Music Museum. Diba? Paglagay na kayo ng elevator niya, mura na lang yan. Wala di ba? Kaya hindi ko na inulit doon. Last time ko inulit na lang dito sa Teatrino na napuno ko rin. Dito lang yun, Natutuwa ako. Pa rin, Yes, natutuwa ako dahil aminin na natin, kahit sa abroad, kahit dito. Kasi, siyempre, yung mga nauna ng umano sa abroad, di ba? Ngayon, meron na yun. Nagkaroon na, di ba? Made na. Ganun din ngayon, di ba? And also, siyempre, yung mga matatanda, wala nang gustong gawin, kundi manood, mag-ballroom dancing, hindi ba? Yung mga ganyan ngayon yung uso, di ba? Natutuwa ako na andyan sila. Kahit sa events ko. Siyempre, yung magbe-birthday sila, ikaw ang kukunin dahil makaka-relate sila sa kanta mo. Oo nga. Di ba? Tama. Yun ang mga senaryo. Julius. Nakakatuwa naman. Nakakatuwang isipin. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Nakakatuwa. Humahanga. At natutuwa rin ako. I'm thankful na nandito pa rin ako. Okay. Because of them. Let's talk about the dark period in your life. Yeah. Alam ko ang daming layers ng buhay mo at ang dami rin mga challenges na naranasan. Kwento mo muna sa amin, anong kwento ng mga anak mo? Sino ba naging asawa mo? At paano ka nagkaroon ng mga anak? Nung panahon ko, siyempre, idol, di ba? Simpatiko daw ako. Malakas ang karisma. Di ba? Marami talagang naging girlfriends, di ba? Kasi bago pa rin ako enter show business, talagang during my high school days, talagang sabihin na natin na ilan ang girlfriends ko. Sabay-sabay yun, di ba? Understandable. Hindi naman. Dahil heartthrob Hindi naman, di ba? Tapos, dito nga, nung pumasok ako sa show business, yung love team ko, si Geraldine,
saka si Rodora Silva, naging tunay ko ring kalab team. Sino doon? Dalawa yon. Dalawa sila. Sinabay mo? Oo. Sting! Kaya nga nagkaroon ng sa shooting sa Antipolo na nag-away sila. Oh my God. Halos magkaanuan. Oh, okay. That's all. Ito lahat ng yung totoo lang. Walang labis, walang kulang. Pilyo ka rin, ha? Hindi Pinagsabay naman. mo talaga, ha? Pag-klase ka. Eh ngayon, eto na. Dami-dami, syempre. Ang kumanta rin ako sa club, meron dong isang sitwasyon na, alam mo na yung mga GRO doon, di ba? Alam mo na nung mga panahon mo, syempre, alam mo na, di ba? Merong nagkaano sa akin, pero hindi ko naman di ba? Time pa nun ng martial law, di ba? Sinundan ako. Aba, ang ginawa ko, punta ako sa presinto ng United Nations. Para lang ako wag masundan, di ba? Dahil gusto niya daw ako, ganito, ganito. Okay. Maraming nakakatuwang nakakainis na mga love life. Tapos hanggang sa ganun ang nangyari sa buhay ko, siyempre, tinamaan ako. Dito nga sa naging nanay ng mga anak ko. Di ba? At dito nga nagkaroon ako ng dalawang anak, si Denver, saka si Darlene. Ano pangalan niya? Yung nanay? Yung nanay, Lynn. Si Lynn. Oo. Okay pa siya? Nakikita pa kayo? Siyempre, dahil sa selos na rin, dahil sa ganito, alam mo na, di ba? Mga panahon na yun, siyempre, hindi mo pa rin maalis na meron, di ba? So, babae at lalaki, magkakagusto sa'yo, di ba? So, nagkaanak kayo dalawa? Dalawa. Si Denver at si Darlene. Darlene and Denver. Sa'yo lumaki yun o? Sa akin. Sa'yo. Sa Kinuha akin mo na na. yung dalawang bata? Kinuha ko yung dalawang bata nung maghiwalay kami. Di ba? At talagang pinaglaban ko. Di ba? Dahil hindi niyo mo naman ako naintindihan. Dahil talaga naman noon, nag-abroad pa rin ako, di ba? Siyempre naman, lalo na meron na akong pamilya. Di ba? Talagang kumbaga sa lagare ang tawag nun Lagare, yun ang mga word nun na talagang from north to south, ginagawa ko mag-personal appearance, no? Yung sa piyestahan. Totoo yun, pa-morningan nun Di ba? And also, siyempre, meron akong bahay na re-rentahan, di ba? Talagang hindi naman ako umasa sa lola ko, di ba? To prove to myself na kaya ko naman lumipad, hindi naman para magmayabang o magmalaki, hindi ba? Hanggang sa nahiwalay nga ako kay Lynn at nagkaroon ako ng anak, pinalaki ko to. Kaya hindi na ako muling nag-asawa. Naging full-time dad ka? Single dad? Oo, single parent. Oo. Gano'ng kahirap yun? Mahirap. Ano? Kasi siyempre, ikaw na yung nanay, ikaw pa yung tatay, hindi ba? Kasi noon, siyempre, kinakailangan, hindi ka patulad ngayon na dapat kinakailangan magtrabaho ang babae. Di ba? Noon, ang babae, pambahay lang. Di ba? Noong nawala ang pagsasama namin, ako rin yung tumayong, ako na yung provider, ako pa rin yung mag-aalaga, hindi ba? Ako pa rin yung titingin. Mahirap. Ako yung lolo, ako yung lola, ako yung nanay, ako yung tatay. Di ba? Ba't di mo naisip ka magkaroon ng bagong relasyon para magtumay yung taga-alaga o nanay ng mga anak mo? Para bang ewan ko ba kung destiny, no? Dahil maraming di ba? Maraming nakaaligid, palipaligid, di ba? Pero alam mo ba, parang marami ding mga usong-uso na rin yung mga indecent proposal sa akin, no? Di ba? Pero talagang hindi Parang nung gusto ko nga sana, parang magigante ko dahil naghiwalay kami, di ba? Parang gano'n. Pero hindi kaya ng ng konsensya ko. No? Kaya I remain na lang na single. Hanggang sa lumaki ang mga bata, nasabi nila na ito nga, yung huling anak ko na si Denver, nasabi niya kung maaari lang,
huwag ka na ring mag-aasawa. Di ba? Kami na lang ang mga naging anak mo. Na hindi ko alam, doon pala mangyari. Kaya ito ako ngayon, still single. Still single pa rin, no? And ano na rin ako, nasanay na rin. Di ba? But it's sad kasi nga, It's sad. your two kids are no longer here. Yes, alam mo. Nawala sila pareho, no? Yun nga lang yun ang talagang pinaka-sad na parte ng buhay ko na nung mahiwalay ako, Julius, hindi ako nasaktan eh. Pero nung mawala ang mga anak ko, dahil ako pa rin ang nagpalaki, di ba? Lalo na si Denver, talagang bumagsak yung pader sa akin. Parang ayoko na, bakit? Hindi naman ako nagkulang, di ba? Tinanong ko ang Panginoon, pero wala akong kaparapatan pala na tanungin ko siya kung bakit. Di ba? Hindi naman ako nakalimot sa'yo, di ba? Nung mamatay, all in tragedies. Una, nasunog yung bahay ko, nakabibili ko lang, at lapse pa yung insurance noon, di ba? Doon sa District 1. At nakasama nga siya doon, yung si Darlene, na may kasama siya ng isang leader ko, nung kumakandidato na nga ako nun di ba? Na may apat na anak at yung asawa. Ayun, nakasama. Kaya ako rin nagpalibing. Paano nagsimula yung sunog? Sabi nila, faulty wirings, the usual, di ba? Sabi nila, faulty wirings. Ilang taon si Darlene? 14 years old. 14 years old. After 15 years, 29 si Denver nang mamatay. Sa car accident din. Sa Araneta Avenue. Na binangga ng isang babae. Sinasakyan niya. Hindi niya girlfriend. Hindi niya. Pero these are your no? Ito yung naging parang reason mo para mabuhay, para magtrabaho. Yeah. Silang dalawa Yeah, oo. Kaya nga sabi ko sa'yo, parang nung mamatay, parang ayoko na talagang kumilos. Parang tumigil na mundo ko. Di ba? Pero nung magkahiwalay kami ng asawa ko, wala yan. Yung anak ko lang talaga, talagang sabihin na nating pinagdalamhati ko, talagang lahat-lahat na. Paano ka naka-recover dun sa pain na dinulot ng pagkamatay ni Darlene? Doon muna tayo kay Darlene. Paano mo nalampasan yung pagsubok mo? Hindi ko nalagpasan agad Julius. Kasi kasama ko pa nga si Denver noon. Talagang every now and then pumupunta ako sa sementeryo. Diba? Kasama na rin si Denver. Talagang napakasakit sa akin dahil yung buong buhay ko, inilalaan ko na lang para sa kanila, hindi ba? Kaya nga hindi na rin ako nag-asawa. Hindi naman ako nagsisisi na palakihin ko sila because natuwa naman ako dahil napalaki ko sila na maayos, di ba? Hanggang sa naging artista rin si Denver, pumasok na in show business. Siyempre, kung ano yung pinakain mo, yung katas, siyempre, mamanahin niya rin. After, hindi ko akalaing... Ilan taon si Denver noon nung nawala siya? 29. Ang dami niyo ng pinagsamahan ni Denver. Yes, maraming pagsubok na kung natatandaan mo, nadimanda kami, di ba? Umabot kami hanggang sa DOJ, sa na non-rape daw kami. Na yung isa sa mga girlfriends ni Denver, na nagtampo sa lola niya, ngayon pumunta kay Denver. Di ba? Ayaw umalis na. Hindi ba? Pagkatapos noon, ayun, kinasuhan kami ng mga magulang na ni-rape daw namin yung... Dahil minor, yung bata? Hindi Hindi rin? Hindi rin. Naanak ka na nga ni Denver Tapos sila rin na nagpa. Alam mo na, hindi ko alam. Basta... So may apo ka doon? Sana. Sana. Pero nalaman ko na lang na alam mo na. Diba? Okay. Hanggang sa dinmanda mga kami. Tapos pinatunayan namin yun. Siyempre, 2 ulo. Pagsubok pa rin, di ba? Julius, nakukuha ko ng attorney para paglaban namin na hindi totoo yung
pinaparatang ninyo. And sa awa rin ng Diyos, dahil hindi ako bumitiw sa Panginoon, Julius. Ano patay yung asawa ng auntie ko, di ba? Ngayon, pumunta ako doon, medyo merong konti kaming hindi pagkakaintindihan pa ni Denver noon. Kasi parang meron kaming quarrel na, pero hindi yung tampuhan. Tapos noon, pumunta rin siya doon. Yung pala, may sumunod na babae sa kanya na gustong-gusto siya, parang obsessed. Ayun. Tapos mayroon siyang dalang sa sarili niya sasakyan, pero sabi niya, siya na daw ang maghahatid. So, nagkita kayo ni Denver? Hindi kami nagkita. Hindi kayo nagkita? Oo. Tapos, kasama kami ni Christopher noon eh. Ayun na lang, parang nasa comedy bar kami. Pagkatapos noon, parang na lang Julius na pinakakanta ko ni Christy at marami nagre-request. Ayokong kumanta. Yung pala may nangyayari na, di ba? Na kumanta man ako, parang nalimutan ko yung letra. Parang may iniisip ka iba? May iniisip. May pumapasok sa isip. May pumapasok sa isipan ko. Kaya yon, umuwi ako ng bahay. Sabi nga sa akin ng kasambahay na na-aksidente ang anak ko. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin, Julius. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Di ba? Kung didiretso ako kung nasaan si Denver, saan dinala. Di ba? Talagang hindi ko makaya dahil mas matagal nga ang pinagsamahan namin ni Denver kaysa kay Darlene, di ba? 14 years. At hindi ko akalain na noon, tinapanalangin ko na sana wag na maulit na naulit, di ba? Kaya, pero... Hindi mo pa alam na patay siya noon nung sinabi sa'yo na aksidente? Hindi pa. Kaya noon... Anong ginawa mo? Wala. Punta ka sa ospital? Punta ako sa ospital. Tapos hindi ko na matagalan, hindi ba? Halos hindi na ako makahinga, Julius. At nung huli ko na rin ang nalaman na naputol yung kamay ng anak ko. Kaya parang masakit sa akin, Julius. Halos ayoko nang mabuhay din. Sabi ko, sama-sama na tayo. Ayoko na. Ganyan. Pero, sabi nga ni Denver noon, Dad, huwag ka na lang mag-aasawa, ha? Sabi niya ganyan. Bibigyan na lang kita ng apo. Yun. Bago namatay, binigyan ako ng magkasunod na apo na 2 babae. Na ako na rin ang nagpalaki, ako rin ang naglabas sa hospital noon, di ba? At ngayon nga, natutuwa ako dahil napalaki ko na, nakagraduate na yung isa. Isa na lang ang bubunuin kong obligasyon, Julius. At natutuwa na din ako dahil hindi niya ako pinababayaan. I still believe, na nandito rin ang aking mga anak. Diba? May unfinished business diba? Naniniwala ako sa gano'n. Julius, na sabihin man nila na parang patay na, diba? Pero the pain will always remain, and sabihin na natin, lalo na pagka anak mo, siyempre, mga magulang mo nga, diba? Diba? Hindi mo kaya ipagpalit, diba rin? Ganun. Parang ganun din, sa isang banda, sa isang panig ng buhay. Ako talaga hindi ko makalimutan. Kano kasakit ang mawala ng anak? Masakit na masakit, Julius. Paano mo i-describe yung pain? You lost a lola, now you lost your kids. Anong difference na? Parang ayoko, wala na ako ng direction Julius. Parang wala na akong na kumilos, hindi ba? Na-depress ka? Na-depress ako. Yun, no? Na hindi mo ma-explain. Na hindi ko ma-explain. Yung pinagdadaanan mo. Depression, di ba? Yan ang mga nagiging sakit ngayon, di ba? At sabihin na natin, kaya lang ako na dahil siguro, it rings to my ear na bibigyan kita ng apo.
binigyan nga ako ng apo. So ako nagpalaki. Hanggang sa nagkaroon pa rin ng... Pero nung time na yan, Darius, did you blame him sa nangyari sa'yo? Sa mga pagsubok na pinagdaanan mo? Was there a point na nagalit ka sa kanya? Siguro hindi naman galit, kundi tampo lang na nagtanong ako, Julius, bakit? Bakit ako? Hindi naman ako nakalimot. Yung mga tinatamasa ko, nagpasalamat ako sa iyo. Ito pa rin ako, di ba? Pero itong binigay mo sa akin na, alam mo naman na I'm longing sa pagmamahal ng nanay, tatay, kapatid, lola. Diba? Naiwalay ako sa asawa ko. Ngayon, nagkaroon ako ng anak na bakit kinuha mo pa rin? Pero sa bandang huli, na-realize ko rin na wala akong karapatang magtanong, Julius. Diba? Yan nung mamatay si Denver, wala na ako nasabi. Hindi ko na tinanong kung bakit. Basta unti-unti kong pinag-aralang tanggapin ang acceptance, di ba? Pero matagal yun. Matagal. Ito na lang ako naka-move on. Sabi nga, move forward, di ba? Matagal, Julius. Kahit nasabi mong kasama ko yung mga apo ko. Di ba? Dahil nangyari rin na nung inaalagaan ko ang mga bata, di ba, na nasa akin, dumating naman sa buhay ko na pinasok ako sa loob ng bahay ko. Ninakawan. Sunday morning, hindi ko akalain. Siguro set up yun eh. Nakita ko na lang na may pumapasok na 4 na lalaki sa loob ng room ko. Sinabi nila na may pera ka dito. Diba? Hindi ka namin papatayin. Tapos, ayun. Sabi, hindi ka namin papatayin. Labas mo lang yung mga pera. Sabi ko ganyan. Kung ano man. Hindi ko wala. Sabi ko ganyan. Hindi. Hanggang sa iniwalay ako sa 2 bata. Sabi ko, huwag niyong gagalawin ng mga apo ko. Sabi ko ganyan. Kamamatay lang ng ama niyan. Sabi ko ganyan. Tapos ayun, tinalian ako sa loob ng CR. Hanggang sa, siyempre, napilitan akong ilabas kahit konti yung nandun, di ba? Umalis sila. Tapos, blessing din na nung mangyari yon, konsyal na ako noon, ha? Then, merong isang nagtitinda sa Luneta. Di ba? Na narinig na nag-uusap na, uy, yan yung nilakawan nyo, ganito, ganyan. Nagpunta agad sa office ko yung tao. Nahuli namin, pero John Doe lang, hindi yung mastermind. Tapos na ikulong dyan, sa City Hall. Pero ewan ko kung sa anong kadahilanan, di ba, siguro nakagawa ng paraan yung mastermind. Namatay din. Namatay yung suspect? Yung suspect. Pinatay sa loob? Pinatay sa loob din. Kaya, marami. Pero yung mga bata, nung time na pinapasok yung bahay mo, anong ginawa sa kanila? Wala lang. Ilang taon na ba sila noon? 6 or 7. Tinali rin ba sila? Tinali rin sila. Yung mga bata? Nandun sila sa kasi isang kwarto lang kami, kahit may mga maraming kwarto. Ano naglaro sa isip mo noon? Siyempre, after so many traumatic experiences sa life mo, pumasok na naman yun na pwede may mangyari doon sa dalawa. Pwedeng mangyari dahil sabi ko, Diyos ko, wag na. Wag na. Hindi ko nakakayan. Hindi ko So, nagpe-pray ka? Nag-pray ako. Siya pa rin ang tinatawag ko, Panginoon. Tulungan mo. Wag naman, wag. Tuwa naman ako dahil umalis sila na walang nangyari sa amin.
In a way, may miracle din, no? Meron din. Meron. Kaya, tutuwa ako pa rin na hindi ako pinababayaan ng Diyos. Saka binigay rin ni Lord sa'yo yung dalawang apo mo para kahit papano makompensate na hindi naman fully, no? Kahit papano makabawi man lang siya sa'yo sa mga nawala sa buhay. Alam mo, Julius, ayoko nang umiyak. Hindi ako umiiyak at hindi naman ako nahihiyang umiyak in public. Minsan na nila akong dinamayan, di ba? Alam ko naman nang mamatay mga anak, nandiyan pa rin sila lahat. Mga fans, mga friends, di ba? Pero dito ko lang na ilalabas yung kinikimkim ko sa kalooban ko, Julius, na para gumaang. Di ba? Noon talagang, yung iba dyan kasi ayaw nilang ilabas, nahihiya sila, makakala nila ganito. Ito po ang nararamdaman ko. And up to now, hindi pa ako Hindi pa rin. Hindi pa rin. It will never go away, no? Yung pain na naidulot na pagkawala ng anak mo, no? Hindi talaga. Hanggang sa... Marami rin nakakausap ng mga magulang na gano'n talaga sinasabi. Hanggang sa huling yugto ng buhay ko siguro, Julius, kasama ko na ito. Kaya lang ito na lang, hindi ako humihingi ng lalong umidad na ako. Hindi ko hinihingi ang pera, hindi ba? Ang pera hindi mo madadala, hindi ba? Ngayon, nagpapasalamat ako sa pagbibigay sa akin ng ganitong buhay hanggang ngayon na 71 years old ako. And I'm asking for more. Yeah. Diba? Ito na lang hinihingi ko sa kanya. Hanggang sa makatapos sa mga apo ko. Diba? Ano mga karakteristik ng mga apo mo na nakita mo dati sa mga anak mo na similarities? Well, maniwala ka hindi, Julius. Yung panganay ko, kahawig ng namatay kong anak na babae. At yung bunso ko, kahawig ng lalaki. Pati yung mannerism, akala mo nga yung bunso ko, akala mo boyish. Yung boyish lang siya, pero hindi siya tomboy. Hindi siya hindi ko minamasama. Pero yung mga salita niya, yung mga aksyon niya, nandun, parang sinapian. Parang nandun na din. Parang yun din naman babae kong panganay. Kung saan tahimik lang yung babae ko, tahimik din itong apo ko. Pero matalino silang pareho, di ba? Kaya, minsan, natatawa ako na naiinis na, bakit ganito? Sabi ko, di ba? Hindi mo, gusto mong pagalitan para, kaya sasabihin mo lang, manang-mana kayo sa, mga ganun bang mga salita. Ako ho, nagiging natural lang. But they never got to meet their dad, no? So, anong kinikwento mo lagi sa mga batang to tungkol sa tatay nila? Well, ang tatay nila mabait. Siyempre, kahit na maaaring sumama siya sa mga magulang niya sa abroad, di ba? Hindi. Sa akin siya nag-stay. Kahit na in-offer siya, di ba? Sabi niya, iniwan mo na ang tatay ko. Iiwan ko pa rin. Hindi na. Mahal ako ng mga anak ko, alam ko yun. Kaya nung wala sila, ganun lang din kasabi ang pagdadalamati. Do you sometimes feel their presence pa rin? Minsan may nagsasabi lalo na nung isa sa mga jando na nahuli, hindi daw ako nakita sa loob ng pamamahay. Kundi isang mataas na lalaki daw na medyo kalbo noon dati si Denver. Hindi naman, semi-ano lang siya noon, di ba? Para bang siguro, pinoteksyonan niya yung... Nakita siya doon? Nakita nung siya time noon. na pumasok Hindi yung sa mga akin, magnanakaw. hindi sa akin, sa mismong... Mga suspect. Nagnakaw. Yung suspect na nahuli, sinabi niya. Totoo yun. Kaya sabi ko, totoo lahat, di ba? Maniwala po kayo. Hindi ito gawa-gawa. Ano ginawa ng kalbo na lalaki? Wala. Parang siguro, hindi nila maanuhan yung mga bata. Oo. At ako, na parang, siguro... Akala nila, yung description nila sa'yo, Oo. description kay Denver. Oo, kay itsura ni Denver. Oo. Di ba? Naakala nila. Tapos siguro, nandun si Denver, parang... Pwede, no? Di ba? Pwedeng ganun Oo, Julius. pwede. Ganun, mga ano. Daming Na hindi ko misteryo sa buhay. maipaliwanag. Oo. Na hindi ko maipaliwanag. At naniniwala naman ako, Julius.
Totoo lang. Dahil na-experience ko. Maaring noon sasabi mo, ay hindi totoo yan. Ganun, sabi-sabi mo lang yan. Pero ayoko naman hong mangyari sa inyo. Sa kanyo. Tapos sa kanyo lang mapatunayan. Di ba? And hindi pa rin ako tumigil doon, Julius. Kasi ang naging prinsipyo ko sa buhay, Julius, is the greatest story in life is not always winning, but rising every time you fall. Yan ang ninaano ko sa buhay ko. Yan ang storya ng buhay mo. Diba? Masakit, Julius, na kapag i-entertain ako. Pero, sa likod nun, umiiyak ako. Hanggang ngayon, kaya minsan, natututunan ko na lang palagi lumabas. Minsan, ayun nga, mag-malling. Kasi ayokong tumingin sa apat na sulok ng bahay ko na andun pa rin sila, di ba? Ang mga bata ngayon, siyempre, kahit nandyan, maaga na silang daigdig, di ba? Tama. Ay ha. Ba't hindi ka nawawala ng faith sa Panginoon after everything that's happened to you? Julius, hindi ko pinagsisisihan na kumapit ako sa Kanya hanggang sa ngayon. Kahit na anong pagsubok man ang dumating sa akin. Dahil, ang sa akin, lahat naman siya may gawa eh. Di ba? Hindi niya rin naman siguro ito ibibigay kung hindi mo kakayanin. Tama. You just have to find the reason para mabuhay, maging masaya, no? Oo. Kung ano yung dapat nitong paintindi sa'yo, di ba? Kaya natutuwa ako, Julius. Maraming salamat sa Panginoon. I'm still blessed. 71, andito pa rin ako, alive and kicking. Looking good. Looking good and staying fit. Ako, hindi ako umiiyak sa inyo para kaawaan ninyo ko. No, we understand. After sa lahat ng pagsubok naman, Darius, gusto ko lang maging totoo sa inyo na still, hindi pa ako nakakabangon. Totally. At alam kong hindi na mangyayari yun because masakit to eh. But anyway, Darius, thank you. Maraming salamat sa pag-share ng storya mo. Meron ka ba bang pinapangarap sa mga darating na panahon? May wish ka pa ba para sa sarili mo at sa pamilya mo? Well, medyo binabala ko po at umihingi po ako ng sign na kung sakali po na bumalik ako being as a public servant. Dahil gusto ko sanang tapusin yung legacy ko. Sabi nga ng Panginoon, you share it back. Di ba? Na makapaglingkod ako muli sa aking nasasakupan. Why not, no? Diba? Kung meron kang ibibigay pa, Kung meron, bakit hindi mo, ba't pipigilan mo sarili mo? Kaya sana, yun lang ang isa sa mga binabalak ko. Balak pa lang naman. At humihingi ako ng sign sa Panginoon na kung ipahihintulot mo na muli akong bumalik sa pagiging public servant. And I cannot ask for more sa Panginoon. Lahat nangyari na sa buhay ko, malungkot, masaya, hindi ba? At hindi naman ako kinakapos, di ba? Basta hiling ko lang sa Panginoon, bigyan pa ako ng bonus pa more ng buhay, na bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng good health, di ba? Ng buhay. Dahil kailangan pa rin ako ng mga apo ko. I-claim natin yan. I-claim natin yan. At sana yan lang ang palagi kong panalangin. At siyempre, una-una, yung pasasalamat that I'm still here. Kaya sa bawat gising mo, pasalamat agad eh. Every gising is a blessing. It's a blessing, di ba? Darius, yung mga fans mo, nanonood sa atin ngayon, ano gusto mo sabihin sa mga sumusubaybay sa iyo at humahanga, sumusuporta up to now? Ano gusto mo sabihin? Well, sa akin po mga kaibigan, mga fans na itinuturing ko rin na kaibigan at mga kapatid sa ngayon, natutuwa ako at nabigyan tayo ng pagkakataon ni Julius Babaw na hindi ho Darius Babaw o Julius Razon na eto po muli niyong narinig ang
at nagkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa at muli niyo hong mapakinggan at dun ho sa mga hindi nakapakinig sa mga nangyari sa buhay ko, mabuti ho nabigyan tayo ng pagkakataong i-share ko ito sa inyo. Ang buhay ko po na malungkot na masaya, na puno ho ng pagsubok, pero but still, andyan pa rin ho ako sa Panginoon. Nakakapit. Open ka ba na mag-perform kung sakasakali may mga invitations? Anytime po ngayon ho. Actually, nagpe-perform pa rin ho ako. Kaya ho nung ito ho ang naging outlet ko rin, na masasabi mo na nakalimutan ko itong kalungkutan ko. Dahil ho, sa mga events po, nakukuha ho ako madalas dahil siyempre, yun ho mga kapanahunan ko na made na ngayon, na nagse-celebrate ng birthday nila, kung ano man, di ba, anong mga okasyon. Nakukuha po ako. Paano ka kukontakin? May Facebook ka ba? May Facebook po ako, Darius Razon, 54. Pa-flash natin ngayon sa screen para doon kayo mag-message. No? Meron bang number na pwede sila tawagan? Yes, there is. Ano number Julius. pa? Darius Razon, 54@gmail.com. Okay. At ang personal number ko is... Bibigay mo talaga? Okay lang? Okay lang po. Makaguluhin ka, ha? Wala ho ang problema sa akin yan. Sige. Huwag nyo na lang muna ho akong tatawagan, basta't i-text nyo muna ako, di ba? Ay, tatawag yung iba dyan. Mahirap po kasing sumagot agad-agad, di ba? Di ba, Julius? Sigurado ka, bibigay natin number mo. I will, di ba? Baka di ka patulugin dyan. Ang akin lang, ibibigay ko po sa inyo ang numero ko. 0977-813-5628. Naka-flash naman yan. So, ayan bawal tumawag. Message lang para hindi mo siya maguluhan. Iyon na lang ho. I-message nyo lang ho ako. At iyon naman ho, sasagutin ho kayo ng pinsan ko po at ang aking tumatayong manager at PA, personal assistant ko na si Web Santos po. Tatawagan na lang kayo pag nag-message kayo sa kanya. We thank you so much, ha? Thank My you so pleasure, much. Julius. Ang dami na-inspire sa kwento mo. Ang dami na tuwa, sigurado ako. Dahil tuwa ang mga viewers natin na matagal ka nang hindi napapanood. Julius, mahirap umiyak kahit sa pag-artista, hindi ba? Alam mo yan, hindi ba? Hindi ka naman umaacting. Hindi ako umaacting. Galing sa puso yan. Sa puso ko po ito. Gusto ko hong i-share ito sa inyo na kayo pong naririto pa, na gusto akong makita. Eto pa ho rin ako. At kahit na maraming pagsubok, kaya ko pa rin mag-perform para sa inyo. Thank you, Darius Razon. Julius, thank you. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, would you seriously consider, Judy Ann, na magkaroon ng surgical procedure para sa kaliwang mukha mo? Nag-iisipan ko po kasi yan yung offer po na ganyan. Pero kung ako lang naman po kasi, okay na po kasi ako sa kung anong meron ako ngayon eh. So, kumbaga dito na rin po ako nakilala. Ayan. So, nakatagpo ng tunay na mga nagmamahal. Ayan. Sa akin po, okay lang po sa akin kasi na mabash. Kasi, yan po yung opinion nila. Napakasakit sa sabi ng magulang ko, masakit na marinig ko ng ang anak mo ginaganyan. Hindi naman ako ginusto ng anak kong ganyan, hindi ko rin ako ginusto yan. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabao@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.